Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihanang sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ng mga alagad. Hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Hinalapit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang may sawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi. Inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinaglilimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy, mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko'y may iaalay ko dahil sa inyo," sagot ni Jesus. "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, may 3 mo akong itatatwa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagninilay. Ang ebanghelyong ito ay naging isang tagburin sa buhay ko. Bilang tao, ako'y patuloy na nagkakasala at kahit alam kong mali at hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ay patuloy ko pa rin itong gagawin. Gayon din dahil sa takot o kawalan ng pag-asa, ay may pagkakataong hindi na rin ako naniniwala sa Diyos at itatatwa siya. Alam ng Diyos ang lahat ng ito, ngunit hindi niya pa rin ako sinukuan at binigyan ng kalinawan ang lahat. Mahal ako ng Panginoon at habang nabubuhay ako, nais kong magpasalamat at patuloy na ipanalangin ang aking mga kamalian at sumunod sa Kanya. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, sakupin mo ang aming mga puso at isipan na naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kaming ituon ang aming buhay na ito sa planong inilaan mo sa amin. Ipinapanalangin ko na ikaw ay luwalhatiin sa lahat ng bagay at nawa ang aking buhay ay magbigay papuri para sa iyong banal na pangalan. Amen.